Patingnan naman yung latest survey. Hi, magandang araw sa inyo lahat. Akala nyo wala na akong vlog, no? Siyempre, naglalamyerda pa rin kami ni Palangga Maharlika. Mag-hi ka muna, Palangga Maharlika. Hi. Ay, ba't wala? Anong Ayun. plastic survey? Ayan, kumusta na? Approval yung SWS sa Ang pag-usapan po natin ngayon, ayan, ha? Ngayon po ay February 2026. 2 taon bago mag-eleksyon. At naglabas po ng latest survey ang SWS. Numero 1 pa rin si Inday Sara at tumaas pa ang kanyang approval rating. Ngayon, ang approval rating niya ay tumaas na ilang porsyento? Oo. Yan. Ito po ha, tumaas na naman ang leads the satisfaction rates with plus 28, okay? Ang sumunod ng pinakamataas sa public official kay Daysara ay si Tito Soto ng plus 16. Samantala, si Marcos Jr. Akabangag ay nasa negative 3. Tandaan niyo yan, tignan niyo naman yan. Plus Negative? 28 at saka negative 3 si Marcos Jr. And that is roughly 2 taon bago mag-eleksyon. So malinaw na malinaw, kung ngayon ang eleksyon, wala talagang kalaban si Inday Sara Duterte. At bakit naman magkakaroon ng kalaban yan? Sino naman ang panlalaban ng oposisyon at ano bang ginagawa ng administrasyon? Well, tingnan natin ang mga kadahilanan kung bakit nangunguna pa rin si Inday Sara. Unang-una, hindi nagbigyan ng lunas ang problema ng kagutuman. Mahigit kalahati ng ating mga kababayan gutom. Paano naman matutuwa ang mga tao kay PBBM? Kaya nga miski SWS yan na mas pabor sa administrasyon ay talagang negative 3 pa rin ang ating Marcos Jr. Akabangag. Pangalawa, yung walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, problema pa rin ng mga Pilipino. Yung kawalan ng balor ng piso. Naku, kulelat na ngayon ang piso sa ating rehiyon. At syempre, yung problema pa rin ng korupsyon. Napakataas natin ngayon sa listahan ng pinakakurap sa buong daigdig. Naku, record talaga ang Marcos Jr. administration. Pinakamataas tayo pagdating sa ranking sa ating kasaysayan, pagdating sa korupsyon. Sino ba naman matutuwa dyan? Alam nyo, yung plus 23 ni Inday Sara Duterte ang approval rate, yan po ay talagang nagpapahiwatig na si Inday Sara ang pag-asa ng bayan para makaahon sa mga problema natin. No? Siyempre, lahat na ibinabato nila kay Inday Sara ngayon dahil kinakailangan mapabagsak sa rating sa Inday Sara, no? Gaya na nangyari doon kay BP Binay nung minsan. Pero alam nyo, may pagkakaiba kasi. Kahit anong ibato nyo ngayon kay Inday Sara, hindi yan talaga tatablan. Bakit? Kasi wala namang katotohanan. Ang pagkakaiba niyan kasi, yung kay Inday Sara Duterte, ang nangyari was, yung kay BP Binay noon, ang nangyari was, nagkaroon ng ebidensya na hindi inamin ni BP Binay noong mga panahon na yun. For instance, yung sinasabi ng marami na para bagang mala Walt Disney na farmhouse niya sa Batangas o anong nangyari, di ba? Pinaliparan nila ng drone at pinakita sa lahat na totoo pala yung sinasabi nila na ala Walt Disney na farmland ni BP Binay. Naalala mo yung Palangga? Yes. Kaya naman nang lumabas yun at lumabas yung issue ng korupsyon, naniwala ang taong bayan kasi kung makikita mo naman talaga yung paraiso ni BP Binay doon sa Rosario, Batangas, makikita nyo na makikita nyo na unang-una ay talaga namang palasyo at saka Burrito. 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 So ibig sabihin, may katotohanan. Okay, ako burrito. Burrito, yan. Okay, ako din. One more burrito. Yes. Okay. Now, so ayan. Unang-una, yung katotohanan. Okay? Pangalawa, yung perception. Kasi nga, wala ka talagang maituro na korupsyon si Inday Sara. Walang kumatay na 125 confidential fund
Eh alam niyo naman yung 125, baliwala yan compare sa 5 bilyon. 5 bilyong mga confidential fund ng mga Marcoses, no? Na hindi naman pinupuntirya. So hindi ko maintindihan kung bakit talaga paulit-ulit pa yung 125 na yan. At saka Wala na kasi silang maibato. wala na kayong maibato. Ayan, umalis na si Palangga kasi dumating si kanyang kanin at saka rice. Oo, talagang, oo, nag-order kaya. Ikaw nag-order ng rice na yun. Okay? ng rice. Tapos, ano pa? Sige. Eh yung yung pamumuhay kasi ng mga Duterte. Eh siyempre, ang mangga hindi naman magbubunga yan ng santol. So kung ano yung puno na si Tatay Digong na simpleng-simple ang pamumuhay na hanggang matapos sa kanyang pagiging presidente, nakatira siya tinatawag kong bahay kalapate at kayong lumipat sa kahit anong marangyang bahay, no? Dahil siya ay nakagalian na niya umuwi doon sa kanyang bahay kalapate, no? That's At si Inday Sara, ganyan din ang kanyang naging ugali, no, na talagang ayaw nila ng marangyang buhay. Sila ay nakatira sa isang middle class subdivision diyan sa Davao City, nangungupahan habang nandito sa Maynila at wala naman talaga mapakita na nakaw na yaman sa kanila, no, gaya ng mga kayamanan na nakita natin sa ibang mga opisyales gaya ni VP Pinay at saka ni CJ Corona, no. Alam niyo yung CJ Corona, huwag niyo kakalimutan ha, na booking si CJ Corona na meron siyang undisclosed dollar deposit na $10 million. Kaya siya nakonvict ng Senado, no? At syempre, ngayon ay sinasabi nila na may kinalaman niyang conviction ni Corona doon sa galit ng mga Aquino dahil ang liit-liit ng presyo na ibinibigay sa mga kawako noong napamigay sa mga magsasaka ang Hacienda Luisita, no? Pero sa katotohanan lang, may nahanap kasi yung ombudsman no, na si Conchita Carpio Morales na $10 million na deposito na hindi dineklara sa SALN ni Corona. I don't think may mahahanap silang ganyan kay VP Sara. Sa ngayon, meron na silang access sa mga bank accounts ni VP Sara. Gaya na nagkaroon sila ng access sa aking mga bank accounts. So nakita naman nila na wala talagang suspechoso na mga transaksyon dyan. Dahil ako naman, aking mga bangko, mula pa nung ako'y nagsimula magtrabaho, nung ako'y nasa law school, hindi na ako nagbago ng bangko. Isa lang ang bangko ko, isa lang mga accounts ko. No? Wala akong maraming mga accounts dyan. No? At sa katunayan, mula naman nung ako'y nagtatrabaho pa sa Senado at working student, nagdeklara na ako ng tamang Statement of Asset and Liabilities and Network, no, na kung na-preserve naman yan ng Kongreso, makikita niya na aking pagkakasala, hindi ko napalaki pa yung aking salin. No? Lalo lang siguro lumiit. Pero considering na mga 30 years na yan, mula nung ako'y original na nag-file ng salin, hindi naman katakataka siguro kung medyo malaki naman yung aking naging salin. Ngayon po, hindi ko magalaw kasi ang BIR, pinirelease naman ang aking mga bank accounts. No? So, ibig sabihin, kahit anong putik na ibabato, kapag wala namang basihan, at kapag hindi naman kapanipaniwala ang mga kasinungalingan na binabato, hindi umiepekto. Yan din po mangyayari sa mga sinasabi ni Madriaga na siya daw ang money bag ni Inday Sara Duterte, samantalang hindi naman siya kakilala ni Inday Sara Duterte. Ang tanging pinaghahawakan ni Madriaga na kakilala sa Inday Sara Duterte, isang larawan ng eleksyon, no? Yeah. Lahat naman ng mga politiko nagpo-post-post sa mga botante. Siyempre, sino ba naman yung hihingi ng boto sa botante tapos makikipagsasabihin, hindi, ayaw ko makipag-post sa'yo, lalong-lalo na, hindi mo naman kakilala. Sino yun? So, hindi nakapagtataka na tumaas pa ang satisfaction, ang approval rating ni Inday Sara dahil nga unang-una, palpak ang pamumuno ni Marcos. Yan ang dahilan. At dahil sila'y kontrapartido ni Marcos, yung approval rating ng Inday Sara nagpapahiwatig na binibigyan ng tao, na magkakaroon ng tao ng pag-asa kay Inday Sara Duterte dahil taliwas ang pamumuno ni Inday Sara Duterte sa pamumuno nitong Marcos Jr. Okay? Now, anyway, isa pa natin pag-usapan, no? Nako, nakita niyo ba yung mga pinagsasabi ni Delaima na kung ni Sabaquin, yan sabi ni Palangga, abay tinitira niya ang China, no? At sinasabi niya bakit daw kinakailangan mag-apologize yung Tariela, walang masamang ginawa si Tariela. Naku, alam niyo yung mga ganyang deklarasyon, yan ang deklarasyon na nanggagaling sa mga ignoramo kung paano talaga dapat ginagampan ang diplomasya sa panig ng mga bansa, lalong-lalo na meron na ng sikalot. Pangalawa, yan ay mga nanggagaling sa mga tao na umeepa lamang
O anong ibig sabihin ko? Well, unang-una, meron talaga tayong sigalot. Yan yung pinag-aagawang mga isla sa West Philippine Sea. Pero ang lilinawin ko sa inyo, bagamat inaangkin natin yung mga isla na yan, wala pang hukuman, wala pang arbitral tribunal na nagsasabi na atin yan. Ang napanalo natin doon sa arbitral tribunal na ating sinulong laban sa China ay mga deklarasyon na may kinalaman sa law of the sea. Wala po yung kinalaman sa teritoryong lupa. Kasi nga, ang arbitral tribunal na gumawa ng desisyon na yan ay UN Tribunal for the Law of the Sea. So walang kinalaman yung pinag-aagawang lupa. At dahil ang karagatan naman, ang extent, yung laki ng lawak ng ating karagatan ay sinusukat natin galing sa lupa, habang hindi nare-resolba kung sino talaga ang merong mas malakas na titulo sa pinag-aagawang lupa, talagang walang magkakaroon ng definitive stand kung sino talaga mga may-ari ng isla na yan. Kaya nga kinakailangan daanin sa diplomasya. Dahil pareho na ang China naman at ang Pilipinas ay hindi pumapayag na ito'y isumite sa International Court of Justice o di naman kaya sa isang arbitral tribunal gaya ng ginawa natin dun sa issues on law of the sea. So habang wala pang third party na magdedesisyon kung sino talagang merong mas malakas na titulo, kinakailangan magpatuloy ang mapayapang pag-uusap at syempre, paano ka makikipag-usap? Kung ang mga ahente mo, kasi Tariel ay ahente naman talaga dahil siya ay napakataas na opisyalis ng Coast Guard at hindi lang yan, siya pa ang spokesperson ng Coast Guard pagdating sa West Philippine Sea Matters. No? Paano ka magkakaroon ng mapayapa at mahusay na pag-uusap para magkaroon ng diplomatic na solusyon kung babastusin mo ang presidente nila? Pero siyempre, itong si Delaima ay tingin niya sa pagdedepensa kay Tariela at paglalaban sa China, siya ay makakaroon ng pogi points. Well, una-una, hindi makakalimutan ng taong bayan kung anong mga naging paratang kay Delaima. At kayo na ang umungkat kung ano yung mga paratang na yan. Saba. Oo, at wag natin kakalimutan na hanggang ngayon hindi inaamin ni Delaima na yung West na nagdesisyon na siya ay walang sala ay naging estudyante niya sa San Beda, bagamat yung judge na yun, pinapromote na, binigyan pa ng promotion ni Marcos sa Junior, ay ngayon ay naging justice na sa Sandigan Bayan. So hanggang ngayon, ang sinasabi niya, hindi ko maalala. Ako, kalokohan po yan. Ako bilang mas matagal na nagturo at saka naging full-time professor, di gaya niya na part-time professor lamang, ako po kilala ko kung sino mga estudyante ko mga naging judge and justices. Dahil po, kapag meron kang estudyante na naging judge or justice, parang trophy yan. Siyempre, parang accomplishment mo na rin yan, yung naging estudyante mo ngayon ay talagang maestrado. No? So, imposible po na hindi niya maalala kung sino mga estudyante niya naging mga maestrado. Kasi nungalingan po yan. But anyway, ang punto naman po, siya ay umiepal dahil siya ay umaasa na pagdating sa 2028, makakabalik siya sa Senado. Kaya anong taktika nila? Di humanap ng kalaban nang sa ganun, isipin na magalit ang mga Pilipino at habang kinakalaban nila yung gusto nilang kalabanin ng mga Pilipino, sa tingin nila, lalo silang mamahalin ng mga Pilipino. Sa tingin ko po, hindi mangyayari yan. Kasi tayo, hulela tayo sa turismo dahil inaaway natin ang China. Hulela tayo sa paglago ng ekonomiya dahil inaaway natin ang China na pinanggagalingan ng mga kapital, lalong-lalo na ng ating mga karatig bansa. Pangatlo, kulela tayo pagdating sa ating exports sa papunta ng China dahil nga po inaaway natin ang China. Dapat siguro tingnan natin ang nangyayari sa ating mga karatig bansa. Lahat sila umuunlad. Napakadaming kapital galing sa China. Napakadaming turista galing sa China. Napakaraming mga official development assistance, mga proyekto galing sa China dahil nga inaayos nila yung relasyon sa China. Pati nga yung amo ni Marcos Jr. si Trump nakikipag-ayos ng relasyon kay President Xi. Bakit tayo hindi natin gawin yun? Sa bagay, sa totoo, tignan yung mga aktwasyon ngayon ni Marcos Jr. Matapos niyang kalaban-kalabanin ng China, gusto niya ngayon makapagbati at tahimik ngayon siya sa issue ng China. Kasi alam niya, mali yung ginawa niya. Hindi tayo uunlad habang inaaway natin ang pinakamalagong ekonomiya ngayon sa daigdig. At hindi natin kayang ipanalo ang isang laban, isang giyera, laban sa isang siguro pangalawang pinakamalakas na bansa ngayon pagdating sa kanilang militar. In any case, kaya wag po tayo magpandilang ha. Yung mga umeepal, Thank you. yan po ay para nga ulahin kayo na ihalal na naman sila sa Senado.
Pero wag po natin kakalimutan ang kanilang mga ginagawa. Huwag natin kakalimutan anong ginagawa ng Secretary of Justice na nakikipagkaraoke sa loob ng Muntinlupa kasama ang mga drug lords. Hindi po pinag-uusapan kung anong naging desisyon ng hukuman na naging estudyante naman niya sa law school. Ang pag-usapan na lang natin, ano talaga ang ginagawa ng isang Secretary of Justice na nakikipagkaraoke sa mga convicted drug felon noon sa Muntinlupa. Huwag natin kakalimutan yan. At siyempre, tanungin din natin, sino ba itong mga ito na naninira doon sa mga Pilipino na nais pabutihin ang relasyon ng China? Hindi ba itong mga tao na mga pipi, mga bingi dito sa issue ng korupsyon? May narinig na ba kayo tungkol sa korupsyon galing dyan kay Delaima, galing dyan kay Ontivirus, galing dyan kay Erich, galing dyan kay Pangilinan, galing dyan kay Bam Aquino? Sila nga yung mga kunwari, nagmamahal sa bayan, kunwari, nagbibigay importansya sa karapatang pantao, pero ngayon, sinusuportahan ng Marcos na alam natin na hindi lang banghag, kundi lumalabag din sa karapatang pantao, at hindi lang po yan, no? Talagang parang umapayag sila na mabago kasaysayan ng Pilipinas, na ang Marcos Sr. ay diktador, ang Marcos Sr. ay talagang naging salot ng ating lipunan. Anyway, kumukulo na po ang aking chance. So, kakain na ako, ha? Pero hindi naman po pwedeng hindi natin pag-usapan ito mga bagay-bagay na nakaka-apekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ha? So hanggang sa muli, ito po yung Spokes ng Bayan, kasamang aking BFF, si Maharlika, na kumakain na, halos ubos na ang kanyang pagkain. Nagsasabi hanggang muli po, I love you Philippines, you're the only country I have, you're the only country that I will have. Bye! Again.